morning mga ka-farm lahat. So new property po tayo today. Ang location po nito ay Lopez, Quezon mga ka-farm lahat. And then shoutout po doon sa mga viewers natin dyan na from abroad. So yun mga ka-farm lahat. And mga ka-farm lahat, bali yung property po is 1 hectare. And then along the road po ito. Ayan, so bali ito po yung kalsada niya. So bagong gawa lang mga ka-farm lahat. Ayan. So dito siya magmumula mga ka-farm lahat sa nyug na yan. So bali ito po yung frontage niya. Ayan. So bali ito yung kalawakan ng property mga ka-farm lahat. So mula doon sa nyug na yun, and then ito po yung frontage sa kalsada. Ayan. So abot po doon sa puno na yan. So estimate po natin is 30 to 40 meters yung frontage niya sa kalsada mga ka-farm lahat. Ayan. So papasukin natin yung loob ng property. So bali cemented naman na po ito mula National Highway mga ka-farm lahat. And then napakalapit lang po nito sa town proper. So likod lang po ito ng town proper mga ka-farm lahat. So 2 minutes lang po ito. 1 to 2 minutes lang po to town proper ng Lopez, Quezon mga ka-farm lahat. Napakalapit. Ayan sa mga ka-farm lahat po natin dyan na naghahanap ng farm lot na near town proper. So baka ito na po yung hinahanap nyo mga ka-farm lahat. Ayan, so napakaganda po nito, accessible puntahan. And then kung gusto mong pumunta sa palengke, 1 to 2 minutes lang po. Napakalapit. Ayan, so pasukin natin yung loob ng property. So ngayon mga ka-farm lahat, medyo maulan lang Ayan, katatapos lang po umulan. Yeah. Balik tumawid po tayo ng small creek. Ayan. So tatambakan lang naman yan mga ka-farm lahat or lalagyan ng culvert. So yun mga ka-farm lahat, ay ito na po yung kalawakan ng property niya. Ayan, so almost 90% flat land po yung property. So 99% flat land po ito. Ayan. Makikita nyo rin po. So yun mga ka-farm lahat, ang tanim ng property, ang product is nyog. So yan, dito po dinadala yung harvest. And then product ng property, so ginagawa po nilang mura. Ayan, binubuko po nila. Ayan. Yun, at maganda rin pong ambience dito mga ka-farm lahat. Ayan, kung makikita natin. So ito po ay old rice land. Kasama ba yan? Pagano lang. Ayan. So, sa puno na yun. Yung puno na yun. Tapos paganta na siya. Okay. So yun mga ka-farm lahat, mula dun sa may puno na yun, in-estimate natin kanina sa tabing kalsada. So may puno na yan. Ang frontage niya ay 30 to 40 meters. So mula dun sa puno na yun, abot doon. Ayan mga ka-farm lahat. So yan yung property, palawak. So pantayin po ito. Ayan mga ka-farm lahat, kung ang hanap mo may for retirement plan, tama po ito. Flat land, kahit all this na accessible po yung property, hindi ka mahihirapan. Unlike sa hili, na tayo naman po ay pagtanda, hindi pa bata. So pahina po tayo, kaya much better po yung ideal property natin is flat land. So aside sa puno ng nyog, ayan, may mga ang puno po ito ng mangga. Ayan. So namumunga na rin po. Ayan, manggang Carabao po ito mga ka-farm lahat. And so may mga bunga na po ito. Ayan, dami niyang bunga. And then aside sa puno ng nyog, mayroon din po siyang hardwood. And then yung gilid po niya ay sapa. Ayan, so sapa po yung gilid niya. Iikutin natin. And mga ka-farm lahat, kung ang hanap mo retirement plan, mahilig ka magtanim, mag-alaga ng hayop, ay tamang-tama po ito. So best po ito for vegetable and fruit bearing trees. Pwede natin taniman yan ng kakao, santol, lansones, rambutan. So marami po tayong pwedeng gawin sa property. And then aside doon, kung gusto mo mag-alaga ng hayop, livestock, pwede po. Pwede tayong mag-alaga ng baka, kambing. Sa baboy mga ka-farm lahat, at least 30 to 50 heads, if 100 head pataas. So need na po natin ng zoning permit mga ka-farm lahat. So hardwood din po ito. Ayan. And then may bukal po sa loob ng property. Ayan, so pwede po yan, tusukan natin ng tubig. Pwede tayo mag-deep well source ng tubig mga ka-farm lahat. Dahil abot po, likod lang po ito ang town proper. So pwede tayong magnawasa or deep well mga ka-farm lahat. So yun yung pwede nating gawin. And then sa source ng kuryente meron. Ayan lang po ang poste ng kuryente dahil tabing kalsada siya. Ayan, so may poste po ng kuryente sa lugar. So ayan, napakaganda po nito for
retirement plan at the same time, investment na rin mga ka-farmlat. And then yung mga ka-farmlat, napakaganda pong investment ang Lopez Quezon ngayon kasi lahat po ng project na bypass, expressway, so dyan po ang daan kasi walang ibang daan from Manila to Bicol. So lahat po ng dinedevelop na bypass road, expressway ay sa Lopez Quezon po ang daan. And ang good thing dito mga ka-farmlat, mababa po ang zonal value dito, napakamura po ng zonal value. Yun nga lang po, medyo may price yung property, pero if ma-develop yan, mga project na yun mga ka-farmlat, like yung expressway, possible tumaas po ang value ng Lopez Quezon. Kasi sa Tagkawayan mga ka-farmlat, nabanggit ko po sa isang video na zonal value po ng property doon ay 68 pesos lang that time. So ngayon po ay 105 to 155 pesos na po per square meter niya. So meaning nagwa 1 million na po dun per hectare kahit hindi tabing kalsada. So ang good thing yan, ang Lopez po ay 25 pesos pa lang ang per square meter ang zonal value niya kasi check natin last time. So yun lang po, hindi naman nasusunod ng zonal value sa presyo ng property. Tulad sa Tagkawayan, mataas ang zonal value pero mura ang property. So sa Lopez naman po, dahil may progressive po ito, so malaki yung bayan ng Lopez, kaya ang property po dito mababa ang zonal value, mataas naman ang price ng property. So ang good thing doon, kahit makuha natin siya ng medyo mataas, ang value naman po ng property pataas yan, lalo na kung mayroong project sa lugar tulad po ng expressway. If ma-develop yan, napakalaki pong presyohan yan dito mga ka-farmlat. And ang good thing doon, near town proper lang po ito, unlike sa iba namin property na mula town proper papasok kami ng barangay road na pagkalayo-layo din. So mga duluhan na, ayan, tulad po sa Tagkawayan, even though magaganda ang property sa Tagkawayan, yun nga lang po may distance na mula national. So ang good thing dito, near town proper lang po ito. So mauuna yung town proper bago national highway. So sa national highway mga 4 to 5 minutes, and then sa town proper mga ka-farmlat 1 to 2 minutes lang po ito. Ayan, so napakalapit lang mga ka-farmlat. And mga ka-farmlat, kung interested ka, message lang po sa Viber, WhatsApp, so sasagot naman po tayo.